Breaking news mga kabayan, isang nagbabagang banta ang pinakawalan ng North Korea laban sa Amerika at South Korea kasunod ng pagdating ng isang US nuclear-powered aircraft carrier sa kanilang karagatan. Ngunit habang nagbabanggaan ang mga dambuhalang sandata, isang hindi inaasahang alok ang binitiwan ni Pangulong Trump. Ito na ba ang simula ng digmaan o isang kakaibang laro ng diplomasya? Sumunod na pinakabagong balita, ipinakita ng bagong satellite images, mapa at records ang mabilis at malawakang pagpapalaki ng mga missile production sites ng China. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong arms race sa Asia. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang dambuhalang anino ang biglang bumalot sa karagatan ng Busan, South Korea. At hindi ito isang bagyo o ulap na dumaan lang. Ito ang anino ng USS George Washington, isang nuclear-powered Nimitz-class aircraft carrier. Isang lumulutang na syudad ng digmaan. Mga flight deck, fighter jets, escort destroyers, logistics at isang kapangyarihang militar na kayang mag-project ng puwersa libu-libong milya ang layo. Ang pagdating nito, kasama ang mga joint air drills, ay dapat sanang magpadala ng malinaw na mensahe ng alyansang Washington-Seoul. Ngunit para sa Pyongyang, ito ay malinaw na nakitang provokasyon. Isang mitya na pwedeng sumindi ng bagong yugto ng galit sa peninsula. Ayon sa mga ulat mula sa estado at international media, agad na naglabas ng matapang na pahayag ang North Korea sa pamamagitan ng kanilang defense minister na si No Kwang-chol. Inilarawan niya ang pagbisita ng carrier bilang malinaw na banta sa kapayapaan ng rehiyon at inakusa ang Washington at Seoul na naghahanda ng kumprontasyon. Sa opisyal na tono ng Pyongyang, hindi lang simpleng protesta ang mensahe, ito ay babala. We will show more offensive action against the enemy's threat. Ayon sa pag-uulat ng North Korean state media na sinipi ng mga international outlets. Ang direksyon ng pahayag niya ay malinaw. Hindi nila iaatras ang kanilang kapasidad o retorika at handa silang gumanti. Hindi nagtagal, nagkasagutan na ang dalawang panig. Inulat ng US and South Korean authorities na ang pagdating ng carrier ay bahagi ng scheduled port visit at sustained presence operations. Part ng pagpapakita ng alliance interoperability, crew rest at logistics replenishment. Ang South Korean Navy mismo ay nagsabing ang port call ay para sa replenishment at shore leave, habang ang US Indo-Pacific Command ay nagsabi na ang mga kamakailang ballistic missile launches ng North Korea ang totoong destabilizing factor sa rehiyon. Sa madaling salita, dalawang magkaibang narrative. Para sa US at allies, ang carrier ay deterrent at simbolo ng commitment. Para sa Pyongyang, ito ay banta at target. At sa gitna ng mga militar at matatalim na pahayag, pumasok ang isang kakaibang layer ng personal diplomacy, si US President Donald Trump. Habang nasa rehiyon nang tanungin kung papayag siyang makipagkita kay Kim Jong-un, sinagot niya ng diretso, I would if he would contact. Inulit niya na maganda ang naging personal rapport nila sa nakaraang pakikipagharap at nagpapakita umano siya ng openness kahit sa isang meeting sa DMZ. Isang impulsive, personal na tono ng diplomasya na minsan ay nakapagbabago ng official posture overnight. Ang kanyang biro tungkol sa limitado raw na telephone service sa North Korea. May sandata silang nuklear pero kakaunti raw ang telepono. Isang nakakagulat na halo ng humor at seryosong realidad. Ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito sa estratehikong mapa ng rehiyon? Una, ang presensya ng isang nuclear-powered carrier strike group, aircraft carrier, plus carrier air wing, plus escort surface ships ay nagpapadala ng multi-domain capability, air superiority, sea control, power projection at ballistic missile defense support. Ang operational effect nito ay magbigay ng mabilis na opsyon sa commanders mula sa humanitarian assistance hanggang surface strike or show of force sorties. Pero parehong totoo na ang aktibong purpose ng carrier ay provocative sa mata ng North Korea, lalo na kung sinasabayan ng joint drills. Pangalawa, ang eskalasyon ng rhetoric at missile launches ng Pyongyang ay may sariling dynamic.
Habang umiikot ang impormasyon, inireport ang bagong ballistic missile launches ng North Korea kasabay ng pagkakita ng carrier sa rehiyon. At ito ang eksaktong reaksyon na gustong iwasan ng iba. Isang cycle ng action-reaction na pwedeng mag-escalate ng hindi sinasadya. Ang US Indo-Pacific Command tinukoy ang ilan sa mga test launches bilang destabilizing, ngunit hindi nag-pose ng immediate threat sa US territory. Gayunpaman, para sa mga kapitbansa at logistic hubs, ang risk perception ay tumataas. Pangatlo, ang mix ng hard power at personal diplomacy dito ay classic Cold War style theater. Habang ang admirals at defense ministers nagpapakita ng hardware at posture, ang head of state diplomacy ay naglalagay ng unpredictability sa equation. Kung susundin ang pattern ng nagdaang dekada, isang in-person meeting sa DMZ o anumang unusual venue ay maaaring magpalamig ng tension, pero maaari ring itong magbigay ng false sense of security. Ang punto, ang personal chemistry sa pagitan ng leaders ay hindi mapapalit sa sustained, institutionalized mechanisms ng crisis control. Ang Korean Peninsula ay nananatiling entablado ng dalawang magkaibang dula. Isang dula ng malalaking barkong pandigma at joint air drills, strategically aimed at deterrence at alliance signaling, at isang dula ng personal diplomacy na puno ng biglaang speech acts at offers na hindi laging nakaayon sa institutional channels. Ang malalaking tanong ngayon, alin ang mananaig? Ang tunog ng mga eroplanong pandigma at 8 kilos na logistics, o ang isang hindi inaasahang pakikipagkamay na maaaring magbago ng narrative? At higit sa lahat, sino ang mananagot kapag nagkamali ng timing o interpretasyon ang sino man sa mga panig? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi lang mahalaga para sa mga strategies ng Washington at Pyongyang. Ito ang magdidikta ng kapalaran at buhay ng milyon-milyong sibilyan sa rehiyon. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga barko at jet, dapat tayong magtanong, nakakadagdag ba ang mga galaw na ito sa tunay na seguridad? O nagtatakda lang sila ng mga bagong kondisyong pwedeng mag-udyok ng iba pang mas mapanganib na aksyon? Sa kabila ng mga tensyon at issue, isang nakakagimbal na katotohanan ang inilantad ng isang malalim na investigasyon. Habang ang buong mundo ay abala sa kasalukuyang mga krisis, ang China ay tahimik na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa militar, habang ang kanilang mga karibal, lalo na ang Estados Unidos, ay tila naiiwan sa dilim. At hindi ito haka-haka. Ito ay isang brutal na katotohanang nakaukit sa milyon-milyong metro kwadrado ng bagong semento, bakal at mga bunker na makikita lamang mula sa kalawakan. Ayon sa isang malawakang investigative report ng CNN na isinagawa gamit ang mga satellite images, map, government notices at pampublikong dokumento, mahigit 60% ng 136 na pasilidad na konektado sa missile production o sa PLA Rocket Force, ang elite branch na kumukontrol sa nuclear arsenal ng China, ay nagpakita ng malinaw na senyales ng pagpapalawak mula 2020. Ang kabuang lawak ng mga bagong gusali ay umabot sa over 21 million square feet, katumbas ng halos 400 football fields, ng mga bagong pabrika, tore at bunkers. Lahat ay nakalaan para sa iisang layunin, ang paggawa ng mas marami at mas modernong sandatang pandigma. Sa ilang satellite images, kitang-kita pa ang mga bahagi ng missiles na nakaparada sa labas, habang ang mga dating bukirin at nayon ay mabilis na nagiging dambuhalang industrial complex. Ito ay malinaw na pagpapakita ng China na gusto nitong umangat bilang isang global superpower. Nasa unang yugto na tayo ng isang bagong arms race, ayon kay William Alberque, dating direktor ng NATO sa larangan ng arms control at kasalukuyang senior adjunct fellow sa Pacific Forum. Mabilis nang tumatakbo ang China at naghahanda sila para sa isang mahabang marathon. Ang datos ay malinaw. Higit sa kalahati ng mga pasilidad na sinusuri ng CNN ay napakalawak. Marami sa mga ito ay hindi lang simpleng factory. Kabilang dito ang mga research centers at testing grounds para sa hypersonic weapons at ballistic missiles. Sa ilang mga site, kitang-kita ang mga missile sections sa tarmac, habang ang mga lumang bukirin at village area ay naglaho at pinalitan ng dambuhalang industrial complexes. Ngunit ang pinaka nakakabahala, habang ang China ay mabilis na gumagalaw sa kanilang pagpapalakas,
ang Amerika ay nahaharap sa krisis sa kanilang supply ng high-end missile defense systems. Sa isang 12 araw na sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran, ginamit ng US ang halos 25% ng kanilang kabuuang supply ng THAAD missiles interceptors, mga advanced missiles na may kakayahang harangin ang ballistic threats. Ayon sa ulat, sa loob ng 2 linggo, nagamit ang supply na aabutin ng 3 hanggang 8 taon para mapunan dahil sa napakabagal ng produksyon. 11 hanggang 12 units lamang kada taon ang kayang magawa. Bawat missiles na ginagamit sa Middle East ay nangangahulugang kulang sa iba pang posibleng digmaan, gaya ng sa Pasipiko na naglalagay sa Amerika sa isang dehadong posisyon sa global deterrence. Ang pagpapalakas ng China ay isang direktang resulta ng ambisyon ni Xi Jinping na nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar upang gawing world-class ang kanyang militar. Ang sentro ng kanyang plano ay ang PLA Rocket Force na kanyang inilarawan bilang ang pundasyon ng pambansang seguridad. At ang mga missiles na ginagawa sa mga pinalawak na pabrika ay magiging susi sa isa sa pinakamapanganib na senaryo, isang posibleng pagsalakay sa Taiwan. Ayon kay Decker Eveleth, eksperto sa missile forces ng China, ang mga missile na ito ay parte ng estratehiyang anti-access denial bubble. Layunin nito na pigilan ang US Navy na makalapit sa Taiwan habang sinisira ang mga daungan, helicopter bases, supply depots, at lahat ng maaaring magpadala ng tulong. They want to destroy things in theater and keep everything else out, anya. Ang CNN ay nakapagtukoy ng 99 missile production sites, 65 sa mga ito ay lumawak. Isang pasilidad sa Beijing ay lumaki ng halos 50% mula 2020 at konektado sa DF-26, ang tinaguriang Guam Killer. Pati na rin ang DF-26D na may hypersonic glide vehicle na halos imposibleng harangin dahil sa unpredictable flight path. Ang missiles na ito ay may kakayahang patamaan ang Andersen Air Force Base sa Guam, isang critical US hub sa Pacific. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinalalaki rin ng China ang nuclear arsenal nito sa unprecedented rate, halos 100 bagong warheads kada taon mula 2023. Bilang tugon, si US President Donald Trump ay nag-utos sa Pentagon na ipagpatuloy ang nuclear testing, isang major shift sa decades-long US policy, upang mapanatili ang parity laban sa China at Russia. Ang bilis ng pagpapalawak ay lalo pang lumakas matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ayon sa CNN, halos doble ang rate ng expansion ng mga missile production sites sa 2 taon matapos magsimula ang digmaan. Malamang pinag-aaralan nila ang nangyayari sa Ukraine, sabi ni Alberque. Masinsinan nilang sinusuri kung paano ma-overwhelm ang mga modernong air defense gamit ang murang mga drone upang mas madali nang makalusot at makatama ang mas malalakas na ballistic missile. Sa madaling sabi, natututo sila ng mga aral in real time habang nagaganap mismo ang digmaan. Ngunit sa kabila ng dambuhalang pagpapalakas, may bitak sa kanilang hanay, ang korupsyon. Isang malawakang anti-corruption campaign sa PLA ay nagtanggal ng maraming matataas na opisyal, kabilang ang 2 dating defense ministers na konektado sa Rocket Force. Ayon sa isang senior US defense official, ito ay naglalagay sa operational capability ng China sa alanganin. Ang CNN ay nakapagtukoy din ng 37 bases ng Rocket Force at 22 sa mga ito ay lumawak sa nakalipas na 5 taon. Ang expansion ay nakabase sa public notices mula sa CASC at CASIC, ang 2 pinakamalaking state-owned defense conglomerates ng China. Sa ilang kaso, codenames ang ginamit para maitago ang projects, ngunit sa pamamagitan ng cross-referencing ng satellite imagery, building footprints at mga notice na identify ang aktual na lokasyon. Maraming sites ang may blast walls at berms bilang safety measures sa panganib ng pagsabog. Habang ang ilang missile parts ay kitang-kita sa tarmac, mga malinaw na ebidensya ng malawakang produksyon. Ang sitwasyon ay nagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ang rapid expansion ng China, kasabay ng supply crisis ng US, ay nagpapakita ng isang bagong global arms race, isang Cold War na unti-unting nagiging mas mainit. Ayon kay David Santoro, presidente ng Pacific Forum, mayroon ng Cold War. Ang tanong ay kung mananatili itong malamig dahil habang ang China ay naghahanda para sa isang marathon,
Ang mundo ay ngayon pa lang nagigising sa katotohanang nagsimula na pala ang takbuhan. Ang mga larawang ito mula sa kalawakan, mga mapa at government documents ay hindi lang nagpapakita ng mga bagong gusali o missile parts. Ipinapakita nito ang pagsilang ng isang bagong panahon. Isang panahon ng muling pagpapalakas ng sandata, mabilis at walang humpay, pinangungunahan ng bansang may malinaw na ambisyon, walang kapantay na produksyon, at handang baguhin ang pandaigdigang seguridad sa bawat missiles na kanilang itatayo.